Sa gitna ng malinaw na tubig ng Caribbean, may isang isla na sa unang tingin ay parang ordinaryong paraiso. Tahimik, maganda, liblib, at higit sa lahat, hindi madaling mapuntahan ng mga tao. Ngunit sa likod ng mga palm trees at matataas na mga bakod, may mga lihim na sinasabing matagal nang itinatago. Mga kwentong kinasasangkutan ng mga makapangyarihan, may impluwensya, at mga krimeng hindi basta-basta na ililibing ng panahon. Ito ang isla ni Jeffrey Epstein, isang lugar na naging sentro ng mga aligasyon ng human trafficking, child abuse, at koneksyon sa ilan sa mga pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Sa kasong ito, pag-uusapan natin kung ano ba talagang nangyari sa islang ito, sino-sino ang mga sangkot, at bakit hanggang ngayon, maraming tanong ang nananatiling walang sagot. Ito ay hindi lang kwento ng isang isla. Ito ay kwento ng isang sistemang matagal na umanong nagbubulag-bulagan. Ako ang inyong Pinoy storyteller, at itong madilim na lihim sa likod ng isla ni Jeffrey Epstein. Magandang araw. Ako nga pala si AR, at kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. Bago ang lahat, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Jeffrey Epstein. Paano nga ba nagkaroon ng kapangyarihan, yaman, at impluwensya ang isang taong kagaya niya? At paano ang isang individual na tila ordinaryo sa simula ay naugnay sa isa sa pinakamalaking iskandalo ng makabagong panahon? Si Jeffrey Epstein ay hindi ipinanganak na bilyonaryo. Wala rin siyang kilalang negosyo na tulad ng malalaking kumpanya o brand. Sa katunayan, ang una niyang trabaho ay hindi sa isang bangko, kundi sa isang eskwelahan. Noong siya ay 21 years old, bagamat walang tinapos sa college at walang nakuhang degree, nagawang makapagturo ni Epstein ng physics at mathematics sa Dalton School, isang kilala at private na eskwelahan sa Manhattan, New York. Ngunit makalipas ang 2 taon, ay tinanggal din siya sa kadahilan ng hindi umano effective ang paraan ng kanyang pagtuturo. Matapos niyang maging guro sa Dalton School, isang magulang ng estudyante ang nag-introduce sa kanya sa isang mataas na opisyal ng Bear Stearns, isang malaking investment bank sa Wall Street. Noong 1976 ay nakapasok siya bilang isang junior trader sa Bear Stearns dahil sa nakitaan siya ng isang senior executive ng potensyal at galing sa communications. Ito ay sa kabila ng kawalan niya ng formal experience sa finance. Dito pa lamang ay makikita na ang angking galing ni Epstein kung paano niya ipresenta ang kanyang sarili sa harap ng mga matataas na tao na naging daan upang magkaroon siya ng malawak na koneksyon. Mula sa pagiging junior trader na may kinalaman sa pag-execute ng mga sales at pag-a-assist sa mga senior brokers, kalaunan ay naging limited partner si Epstein makalipas lamang ang 4 na taon. Isa itong posisyon sa ilalim mismo ng may-ari ng firm at mayroon na siya mismong bahagi sa kita at investment decisions. Ang posisyon na ito ay nagbigay sa kanya ng additional credibility sa mata ng mga elite clients na may kakayahan siyang hawakan at pamahalaan ang kanilang pera. Noong 1981, iniwan ni Epstein ang Bear Stearns at nagsimula ng sariling maliit na negosyo sa financial management. Sa panahong ito, lumawak ang kanyang network at reputation kahit wala siyang formal na degree. Noong 1988, itinatag niya ang J. Epstein & Company. Nakatutok ang kumpanyang ito sa ultra-wealthy clients, sabi nga nila. Dito siya opisyal na tinawag na financier at tuluyang nakilala sa elite circles bilang financial advisor at manager ng pera ng mga mayayaman. Dahil sa kanyang posisyon bilang financier at sa dami ng pera na dumadaan sa kanyang mga kamay, nagkaroon si Jeffrey Epstein ng kakayahang bumili ng mga mamahaling ari-arian. Mayroon siyang mansyon sa Manhattan, estate sa Mexico, townhouse sa Florida, at iba't ibang magagarang luxury vehicles. Ngunit may isang ari-arian si Epstein na namumukod tangi sa lahat. Noong 1998, binili ni Epstein ang kanyang private island na malapit sa St. Thomas, U.S. Virgin Islands, na nasa karagatan ng Caribbean. Sinasabing nabili niya ito mula sa Ark Cummin, isang venture capitalist, sa halagang $7.95 billion. Ang islang ito ay tinawag niyang St. James. Inilalarawan ito ng marami bilang isang paraiso dahil napapalibutan ito ng malinaw at kulay turquoise na tubig
at may pinong-pino at puting buhangin. Ang mga palm trees at lush tropical vegetation ay nagbibigay ng natural na lilim sa island na parang sa mga lugar bakasyunan. Kung titignan sa aerial view, ay makikita ang malalaking mansyon at guest houses sa gitna nito. May mga daanang nagdudugtong sa bawat sulok ng isla at mayroon din itong helipad para sa mga helicopters at private docks para sa mga yate. Ngunit sa kabila ng ganda at katahimikan ng isla, mayroon din itong nakatagong lihim. Isang napakalaking lihim na dahil sa isang sumbong ay mabubunyag hindi lamang sa Amerika kundi sa buong mundo. Noong early 2000s, may mga lumabas na usap-usapan mula sa mga kabataang babae na sinasabi naging biktima sila ni Jeffrey Epstein. Ayon sa kanilang mga pahayag, ginawan sila ng sexual na pang-aabuso habang nasa ilang mansyon ni Epstein. Ngunit ang talagang nag-trigger ng paunang investigasyon laban dito ay nang may isang ginang ang nagsampa ng reklamo sa Palm Beach Police Department sa Florida noong 2005. Dahil di umano ay inabuso ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Jeffrey Epstein ang kanyang 14 years old na anak matapos itong dalhin sa pag-aari nitong Palm Beach Resort. Ayon sa ulat, ay inutusan nito ng lalaki na imasad siya kapalit ang $300. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na nabanggit sa initial na report. Ang inakalang maliit na investigasyon ay mas lumawak pa hanggang sa ma-involved na ang puwersa ng FBI. Habang lumalalim ang investigasyon, ay mas nadadagdagan ng mga lumulutang na biktima ni Epstein. Noong bumuo si Alexander Acosta, dating U.S. attorney sa Southern District ng Florida, ng formal na kaso laban kay Epstein, umabot ang bilang ng mga alleged victims na tinatayang 40. Ipinapakita nito kung gaano kalawak ang nasasakop ng kanyang mga krimen at kung paano nakapagtago si Epstein sa loob ng kanyang social at financial network sa loob ng maraming taon. Noong 2008, habang patuloy na dinidinig ang patong-patong na kasong isinampa kay Epstein, nabigyan siya ng isang kontrobersyal na plea deal. Sa halip na sapahan siya ng federal charges, pumayag si Epstein na mag-plead ng guilty o aminin ang kanyang mga kasalanan sa 2 state charges sa Florida. Ang mga kasong ito ay soliciting prostitution at soliciting a minor for prostitution. Labis ang galit ng mga biktima at pamilya nito dahil bagamat may parusa, hindi naman ito ganong kaigpit. Makukulong lamang siya ng 13 buwan at mayroon pang special arrangement. Pwede siyang lumabas ng kulungan ng ilang oras bawat araw para magtrabaho sa kanyang opisina sa Palm Beach. Kalaunan, sinabi ni Acosta na ang deal ay pinayagan dahil may sinabi umano ang intelligence officials na back off kay Epstein na para bang mahalaga si Epstein sa ibang federal na investigation o operasyon kung kaya't hindi nila ito pwedeng hawakan. Ang detalyeng ito ay nagbigay ng daan sa mas marami pang kontrobersiya. Dahil dito, napakarami ang nagtatanong kung bakit patuloy na nabibigyan ng special treatment si Epstein at kung ito ba ay dahil sa karangyaan, kapangyarihan at mga koneksyon niya. Nang matapos ni Epstein ang kanyang sentence, ay hindi pa dito nagtapos ang lahat. Sunod-sunod na civil cases ang mga ibinato sa kanya ng kanyang mga biktima at kanilang pamilya na karamihan ay humihingi din ng compensation sa mga trauma at pang-aabusong naranasan nila. Marahil sa mga puntong ito ay napapaisip na kayo. Ano nga ba ang krimen na ibinabato kay Epstein? At bakit ganun na lamang ang galit ng mga tao? Para mas malaman natin, balikan natin ang kanyang isla. Kanina ay nabanggit ko na isa itong pribado at hindi madaling mapuntahan ng mga tao. Ngunit sa kabila ng pagiging secluded nito, maraming kilalang personalidad ang nakapasok sa isla at kadalasan, hindi lamang basta bisita. Si Epstein ay may malawak na network ng kaibigan at koneksyon mula sa mundo ng negosyo, politika at showbiz. Tulad ni Bill Clinton, ang dating presidente ng Amerika, Donald Trump, ang kasalukuyang presidente ng Amerika, Prince Andrew, ang kapatid ng kasalukuyang hari ng Great Britain, at iba pang miyembro ng high society. Dahil sa kanyang yaman at impluwensya, ang mga bisita ay madalas na inaanyayahan sa kanyang mansion, private planes, at syempre, sa kanyang private island sa Caribbean. Ang paraan kung paano nakakapunta ang mga bisita sa isla ay kadalasang sa pamamagitan ng kanyang private jet na tinaguri ang Lolita Express ng media at sa pamamagitan ng pribadong yate o chartered flights. Minsan, ang mga bisita ay personal na ini-invite ni Epstein o ni Ghislaine Maxwell
kilala bilang kanyang associate at partner sa operasyon ng kanyang network. Dahil sa eksklusibong access, ang isla ay nagsilbing secured na lugar kung saan pwede niyang i-operate ang kanyang mga krimen nang halos hindi nakikita ng publiko. Ngunit ang mga kilalang taong ito ay hindi lang pumupunta sa isla ni Epstein para magbakasyon. Ayon sa testimonya ng mga biktima, ang isla ay naging sentro ng kanyang lihim na operasyon. Isang lugar kung saan pwede niyang manipulahin at abusuhin ang mga minor de edad ng mga babae nang halos walang nakakakita. Naitala sa mga testimonya ang maraming insidente ng sexual abuse at exploitation. Karamihan ay minor de edad. Ang mga biktima ay nire-recruit sa pamamagitan ng trabaho, scholarships o simpleng mentorship. Pero kapag naroon na, halos walang kalayaan ng mga ito at araw-araw na pang-aabuso ang inaabot ng mga ito sa kamay ng mga mayayaman at matatandang kaibigan ni Epstein. Ayon sa ilang mga testimonya at kasalukuyang nagkalat na pruweba patungkol sa krimen ni Epstein, ang mga batang babae na nare-recruit ni Epstein ay karaniwang galing sa mahihirap o financially vulnerable na pamilya. Kadalasan, ang mga ito ay nasa edad 14 years old hanggang 17 years old. Ang unang hakbang sa recruitment ay karaniwang nasa pamamagitan ng pangako ng trabaho bilang model, receptionist, o pagbibigay ng massage sa kanyang mga mansion. Pinapakitaan niya ang mga batang ito ng kanyang marangyang pamumuhay at pinapangakuan ng mga ito na ganun din ang magiging buhay nila. Ngunit wala silang kaalam-alam na nagiging bahagi na sila ng exploitation network ni Epstein. Ang ilang biktima na naunang na-recruit ay ginagawang recruiters para magdala ng iba pang mga kabataan. Kaya lalong lumalaki ang network at nagkakaroon ng tinatawag na chain of recruitments, para bang pyramiding scheme. Sinasabing ang pangunahing lugar ng mga operasyon ay ang kanyang mismong mga mansyon sa New York at Palm Beach, pati na rin ang kanyang private island. Ang mga kaawa-awang batang babae ay para bang mga Barbie dolls na pinagpipilian ng mga matatanda at makapangyarihang lalaki na gusto silang gawing parausan. Sinasabing ang mga ito ay sapilitang pinapareha sa mga kliyente ni Epstein at sapilitang ginagawa ng kahalayan. Samantalang ang iba naman ay tinutorture sa iba't ibang paraan tulad ng pisikal na pang-aabuso, kinukulong, sinasabuyan ng mainit na tubig at napakarami pang iba. Sa loob ng mansyon ni Epstein ay makikita din ang iba't ibang mga framed pictures ng mga bata gaya na lamang ng mga ito. Mayroon ding mga displays na sinasabi ng ilan na pawang mga totoong parte ng tao o di kaya ay casted mula sa totoong parte ng tao, gaya na lamang nito. Sa larawang ding ito ay makikita ang dalawang hugis sanggol na displays na sinasabing tila ba taxidermis o yung pagpepreserba na madalas ginagawa lamang sa mga hayop upang mai-display o pag-aralan. Sa pagitan ng 2008 at 2018, patuloy na nagsalita ang mga biktima. Mas marami ang lumantad, mas detalyado ang mga testimonya, at mas malinaw ang pattern ng recruitment at exploitation na ginawa ni Epstein at ang mga kliyente nito. Noong 2018, isang series ng investigative journalism reports ang muling naglantad sa mga detalye ng kanyang dating plea deal at kung gaano ito naging pabor kay Epstein. Sa puntong ito ay mas naging malinaw sa lahat na ang naunang kaso ay para lamang sa maliit na percentage ng mga krimen ni Epstein at hindi para sa lahat ng mga masasamang ginawa niya. Dahil dito, noong 2019, muling naaresto si Jeffrey Epstein sa New Jersey matapos siyang sampahan ng federal charges, kabilang ang sex trafficking at conspiracy ng U.S. Attorney's Office para sa Southern District of New York. Ang mga kasong ito ay nakatuon sa umano'y pang-aabuso at trafficking ng mga minor de edad na naganap hindi lamang sa Florida, kundi pati na rin sa New York at sa U.S. Virgin Islands. Matapos ang pag-aresto kay Epstein, ay kinulong siya sa Metropolitan Correctional Center o MCC sa Manhattan, isang federal detention facility na kilala sa mataas na seguridad. Dahil sa bigat ng kaso at sa possibility ng flight risk, dala na rin ang kanyang yaman, koneksyon at pribadong eroplano. Tinanggihan ang kanyang bail. Ito ay kahit pa nag-alok siya ng napakalaking halaga at house arrest na may private security. Ipinakita ng korte na seryoso ang federal government sa pag-usig sa kanya. Habang nasa police custody, inilagay si Epstein sa special housing conditions, kabilang ang suicide watch. Ito ay matapos magkaroon ng isang insidente
kung saan natagpuan siyang may sugat sa kanyang lieg. Hindi agad malinaw noon kung ito ay pagtatangka sa pagpapatiwakal o resulta ng ibang pangyayari. Ngunit ang insidenteng ito ay nagdulot ng seryosong tanong tungkol sa kanyang kaligtasan at sa kondisyon ng kulungan na agad namang na-clarify ng mga facility. Gayon na lamang ang gulat ng madla dahil noong August 10, 2019, bigla na lamang naibalitang natagpuan si Jeffrey Epstein na wala ng buhay sa loob ng kanyang selda. Ayon sa opisyal na investigasyon, ang sanhi ng pagkamatay ay suicide. Gayunpaman, ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng widespread controversies at public suspicion. Maraming tanong ang lumitaw. Bakit hindi siya mahigpit na nabantayan? Bakit hindi nasunod ang mga protocols? At bakit nagkaroon ng lapses sa security sa isang high-profile inmate? Ang pagkamatay ni Epstein ay nagkaroon ng malaking epekto sa kaso dahil patay na ang pangunahing akusado. Ibinasura ang criminal case laban sa kanya at hindi na siya nahatulan sa korte. Para sa maraming biktima, ito ay insulto at itinuturing na pagkawala ng pagkakataon para sa hustisya dahil hindi na nila narinig ang isang formal verdict laban sa taong alam nila na umabuso sa kanila. Gayunpaman, hindi dito nagtapos sa mga legal na proseso. Ang kaso ni Epstein ay nagbukas ng pinto sa mga civil lawsuits laban sa kanyang estate, pati na rin sa patuloy na pag-iimbestiga laban sa mga taong umano'y tumulong, nag-recruit o naging bahagi ng kanyang network. Isa sa pinakamahalagang bunga nito ay ang paghatol kay Ghislaine Maxwell noong 2021, kung saan napatunayang kasangkot siya sa recruitment at trafficking ng mga menor de edad para kay Epstein. Kamakailan, muling umigting ang interes ng publiko sa kasong ito matapos mailabas sa publiko ang tinatawag na Epstein Files. Ang mga dokumentong ito ay hindi inilabas ng Department of Justice bilang bagong investigasyon, kundi inilabas sa pamamagitan ng utos ng korte. Noong January 2024, iniutos ng U.S. District Court sa New York sa pangunguna ni Judge Loretta Preska ang pag-unseal ng daan-daan o di kaya ay milyon-milyong dokumento na dating nakatago bilang bahagi ng civil case ni Virginia Giuffre laban kay Ghislaine Maxwell. Ang Epstein Files ay binubuo ng higit sa 3 million collected disposition transcripts, email records, witness statements, at pangalan ng mga individual na nabanggit sa mga testimonya. Mahalaga ring linawin na ang pagbanggit ng isang pangalan sa mga dokumentong ito ay hindi automatic na sila ay may kasalanan. Marami sa mga pangalang lumabas ay hindi kinasuhan at walang formal na kaso laban sa kanila. Gayunpaman, ipinakita ng mga dokumentong ito kung gaano kalawak ang social at political network na nakapaligid kay Epstein at kung paano siya nakagalaw sa loob ng pinakamakapangyarihang antas ng lipunan sa loob ng maraming taon. Sa kabuuan, ang paglabas ng Epstein Files ay nagsilbing pruweba kung paano nabuo ang kapangyarihan ni Epstein, sino ang mga taong nasa paligid niya, at kung bakit naging napakahirap para sa justice system na idiin si Epstein sa mga kasalanang ginawa niya. Para sa mga biktima, hindi man ito katumbas ng criminal conviction, ito naman ay nagbukas ng public discussions tungkol sa pananagutan ng mga taong matagal nang itinuturing na untouchable, mga individuals na sa mahabang panahon ay hindi man lang napagdudahan dahil sa kanilang katayuan, kapangyarihan at impluwensya. Sa pamamagitan ng pagsasapublika ng Epstein Files, unti-unti nang nalalantad sa wakas ang mga krimen ng mga taong akala ng marami ay hindi kailanman masisilip ng batas. Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Pwede kang mag-iwan ng comment at mga suggestion sa mga storya na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.